Sensitibong balita po mga kapuso, tinamaan ng panang isang grade 10 student sa San Mateo, Isabela. At ayon sa Schools Division Office na Isabela, nagsasanay ng archery sa loob ng classroom ang isang student athlete para sa posibleng pagsali sa palarong pambansa. Pero ang pinakawalan niyang pana, tumama sa biktimang estudyante. Batay sa report ng eskwelahan at ng pulisya, walang inaprobahang archery practice ang principal sa loob ng classroom. Iniimbestigahan ang insidente para malaman kung sino ang may pananagutan sa insidente. Ayon sa School Division Office, inoperahan ng estudyante at nasa maayos ng kalagayan. Inatasan na ng DepEd Isabela ang mga paaralan na balikan ang kanilang safety protocols para sa mga aktibidad na gumagamit ng equipment na maaaring magdulot ng injury. Pinagpapaliwanag ng Land Transportation Office ang may-ari at ang driver ng isang supercar na nadiskubring gumamit ng peking plate number. Ay kay LTO Chief ASEC Marcos Lacanilao, natukoy nilang ang aktor na si Derek Ramsey ang rehistradong may-ari ng sasakyan, habang isang negosyante naman ang nagmaneho nito. Dahil dito ipinaalarma na ng LTO ang supercar. Sinuspindi ng 70 araw ang driver's license si Ramsey at ng negosyante habang isinasagawa ang investigasyon. Sa paunang impormasyong nakalap ng LTO na ibenta na umano ni Ramsey ang sasakyan sa isang negosyante at ang negosyante umano ang gumawa ng peking plaka gamit ang initials ng kanyang pangalan. Pero hindi pa kanila naipalipat sa pangalan ng negosyante ang sasakyan at si Ramsey pa rin ang registered owner sa kanilang records. Kaya kasama si Ramsey sa pinaharap at pinagpapaliwanag sa August 24. Kailangan niyang i-prove sa amin sa LTO na kung nabenta na niya o pinahiram ba niya para malinawan lahat. Kailangan daling niya yung mga deed of sale niya na nabenta na niya doon sa tao para ma-determine na kung yung tao lang ang may problema. Sabi ni Ramsey sa GMA News bago tuloy ang magkaroon ng konklusyon, basahin muna niya ng maigi ang pahayag ng LTO. Naitala sa ilang probinsya ang kabi-kabilang insidente ng pang-aabuso sa mga aso. May nahuli kam ng mga aso na nasangkot sa disgrasya ng isang motorsiklo. Nakatutok si Jonathan Andal. Diretso lang ang takbo ng motorsiklong ito sa barangay Tandang Sora, Quezon City nang sumalpok siya sa asong biglang tumawid. Nawala ng balanse at tuluyang sumemplang ang rider. Malakas yung impact narinig talaga namin. So, chinek ko yung CCTV, yun, doon ko na nakita na bumagsak na yung motor. I thought nga, nagdulas lang kasi basa umuulan. Nung rinivi ko, okay, aso pala. Nahirapang tumayo ang rider. Nilapitan at tinulungan ng isang residente. Nagtamuraw ng galos sa binte ang rider pero agad ring umalis. Ang nasalpok na aso tumakbo palayo at hindi na nakita ulit. Ayon sa may-ari ng CCTV na nakakuha sa insidente, sa kapitbahay nila ang aso. Sinubukan naming hingi ng pahayag ang barangay pero tumanggi sila dahil hindi raw nakarating sa kanilang aksidente. Sa Dumangas, Iloilo, 2 aso ang nakitang patay. Kita pa ang bakas ng dugo sa kanilang bibig. Hinala ng mga opisyal ng barangay posibleng nilaso ng mga aso. Ipinalibing na ang mga aso at hindi na inireport sa pulisya. Sa Bacolod City, sinagip ang isang stray dog na natagpo ang matamlay at sugatan. Ang ido na siya, pwede na sa mga tipan sa iya, gagalagaw lang, then damo na siya nakagat. Batay sa eksaminasyon, nagtamo ang aso ng sugat sa mata at bali sa kanang paa. Pinaniniwala ang hinampas ang aso, buntis din pala siya. Pag abot niya, nag-bleed na actually ang iyang eyes, no? Kaya nag-rupture iyang cornea. Kagti sa assessment namon may line fracture pagid siya sa iyang zygomatic nga bone, anemic pagid siya. Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Isang malaking isda ang bumulaga sa mga taga-Pandukot sa Kalumpit, Bulacan. Halos hindi na ito magkasya sa basket ng hulihin. Ayon kay News Cooper Kim Cortez Infante, toman ang tawag nila sa naturang isda. Isa itong snakehead fish na itinuturing na invasive species na kinakain ng mga native at endemic na isda. Sa bayan naman ng Hagonoy, tilapia ang napadpad sa loob ng isang bahay. Kwento ni News Cooper Angela Santiago, posibleng galing ang mga tilapia sa umapaw na palaisdaan malapit sa kanilang bahay. Bahagya na pong bumubuti ang panahon pero bakas pa rin ang pinsala at perwisyong iniwan ng mga pag-ulan. Sa San Simon sa Pampanga,
Ang baha nangingitim at mabaho na. Nakatutok si JP Soriano. Gusto ko na po may pasok na test ko na para makapag-aral na mabuti. Walang pasok sa Dagupan City National High School pero nasa paaralan ang grade 11 student na si John Mark. Doon lumikas ang kanyang pamilya nang bahain ang kanilang bahay. Pero kahit ang ilang silid ng paaralan, lubog din sa tubig. Bumaha rin sa West Central Elementary School 1 sa Dagupan. Sa tala ng DepEd Regional Office 1, mahigit 300 paaralan sa Ilocos Region ang apektado ng pananalasa ng habagat at mga nagdaang bagyo. Mahigit 1,000 classroom ang napinsala. Hindi bababa sa 10 araw nang walang pasok ang mga mag-aaral sa Pangasinan simula pa noong nakaraang linggo. Pero ayon sa DepEd Region 1, hindi kailangang magpatupad ng make-up classes. Kaya-kaya pa naman, sir, itong 10 araw na number of days na nawala. Although may class suspension, ay may sagawang naman po sila, sir, ng mga online classes at modular classes. Sa Kalasyaw, bakasang perwisyong iniwan ng baha sa ilang barangay. Ayon sa Pangasinan PDRRMO, mahigit 1,000 pamilya o mahigit 4,000 individual ang nananatili sa mga evacuation center. Maitim at mabahong baha naman ang namemerwisyo sa mga residente at motorista sa San Simon, Pampanga. Sinisisi ng mga residente ang pagbabara ng mga kanal. Pahirapan tuloy ang pagdaan ng mga sasakyan sa San Luis, San Simon Road. Apektado na rin ang kabuhayan ng ilan. Hinina po talaga. Mga ilang porsyento hinina niyan, sir? Nasa 80% po. Madalang po talaga. Ayon sa Department of Agriculture, Pampanga ang may pinakamalaking pinsala sa agrikultura na nagkakahalaga ng 131 million pesos. Sinundan niya ng Nueva Ecija at Pangasinan. Sa kabuuan, umabot ng 689 million pesos ang halaga ng pinsala sa agrikultura sa mga rehiyong sinalanta ng mga bagyo at habagat. Karamihan, mga napinsalang palayan na may halagang 451 million pesos. Yung 451 million worth na yun, yung total area affected is about 18,000 hectares. Ang medyo maganda konti rito, partially damaged ng 18 is 15,500 hectares. Pag sinabing partially damaged, may chance pa yan ng recovery. Yung totally damaged is about almost 3,000 hectares. 2 milyong piso naman ang halaga ng pinsalang naitala sa livestock at poultry. JP Soriano, nakatutok 24 oras. Hindi lang ang pagkalubog sa baha ang iniinda ng ilang residente sa Bulacan. Meron na rin po sa kanilang nagkakasakit at, pasingtabi po, inaalipungan na. Ang iba pang epekto ng habagat sa Bulacan sa Pagtutok Live ni Jamie Santos. Jamie? Pia, bahagyang nakahinga ngayong Sabado ang mga taga-Bulacan matapos nga ang ilang araw na halos walang tigil ang pag-uulan. Kaninang umaga sumikat ang araw dito sa ilang parte ng lalawigan pero hindi natatapos dyan ang problema sa baha. Dahil sa ilang lugar mataas pa rin ang baha at ilang residente na ang nagkakasakit. Bangka at mga improvised na balsa na ang gamit ng mga residente sa ilang bahagi ng Malolos, Bulacan dahil hanggang bewang ang baha sa loob ng kanilang lugar. Dahil hindi na maipasok ang kanilang mga sasakyan, ipinarada nila ito sa MacArthur Highway sa Barangay Longos. May mga lumulusong din sa lagpas bewang na baha. Si Leona nagtitinda pa ng sampagita kahit baha. Gaano po kahirap sitwasyon? Sanay na po. May ibang bahay na abot tuhod ang baha sa loob. Ibigay po nila sa taong bayan yung dapat na ibigay nila. Okay. Tsaka ilang taon na po ito eh. Hindi naman kailangan laging may relief. Hindi po yun yung sagot. This is the new normal. Ito nasa 1 linggo na eh. Sa barangay Sapang Bayan sa Kalumpit, abot dibdib ang baha sa walang tigil na pag-ulan kahapon na sinabayan pa ng high tide. Ayon sa kapitan ng barangay Kanyogan, may mga lugar doon na hanggang bewang ang baha. May mga nagkakaalipungan ng araw tulad ni Joey. Nagkakalipunga. Masakit mo pag nagkakalipunga, tapos lulusong ulit. Nakapagbigay na kami mga doxycycline, yung ibang mga gamot sa ubo, sa lagnat. Ngayon po, naubusan na kami ng stock ng doxy, yung mga gamot sa ubo, yung pampahid po na cream para sa alipunga.
Pia, habang patuloy na hinihintay ng mga residente na tuluyan ang humupa ang baha, hiling nila pang matagalang solusyon sa taon-taon nilang problema sa baha. At yan ang latest mula rito sa Kalumpit, Bulacan. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Jamie Santos. Hindi pa man nasisimulan ang paghimay ng House Appropriations Committee sa 2027 national budget, may mga puna na si Senador Ping Lacson dahil sa anyay questionabling lump sum appropriation sa infrastructure projects. Ang sabi niya, kung may lump sum, dapat nakahimay o naka-breakdown na kung saan ito gagamitin. Nakatutok si Jonathan Andal. 4 na araw matapos ibigay sa Senado ang kopya ng 7.2 trillion peso 2027 national budget na hiling ng Malacanang, sisimulan na rin sa Lunes ng House Appropriations Committee ang paghimay sa panukalang budget. Pero ngayon pa lang, sinita na ni Senator Ping Lacson ng anyang questionableng lump sum appropriation sa isang proyektong pang-infrastruktura ng isang ahensya. Hindi niya binanggit kung anong ahensya ito, pero sa tingin niya, hindi ito dapat lump sum. Sabi ni Lacson sa isang pahayag, pwede lang ang lump sum appropriations kung ang item o paglalaanan ng pondo ay hindi pa malinaw kung paano gagastusan, tulad ng calamity fund dahil hindi matutukoy kung kailan mangyayari ang kalamidad. Sa lump sum para sa infrastructure project, sabi ni Lacson, dapat naka-breakdown o nakahimay kung paano ito gagamitin. Anin Lacson, kaklaruhin niya ito sa briefing ng Development Budget Coordination Committee sa August 27. Sinilip din ng People's Budget Coalition ng 2027 national budget. Puna nila, 15% ng kabuuang pambansang pondo ay pambayad utang lang. Lumiliit po talaga yung espasyo para sa mga necessary na social services para sa ating mga kababayan. Ang naging problema syempre ay hindi natin na-manage ang ating finances, pero yung government natin hindi nag-prioritize ng tax reform measures. Nasa sitwasyon tayo na tumataas po yung gastos natin, subalit yung pag-collect natin ng revenue na dapat yun tutugon sa gastos natin, hindi yun na-address. So tumataas yung gastos, lumiliit yung revenue, lalaki talaga yung utang. Isa ang People's Budget Coalition sa mga nagsilbing observer sa pagtalakay ng 2026 national budget noong nakaraang taon. Sabi ni Manila Representative Benny Abante, dapat ulitin ang ginawa noong 2025 na naka-livestream ang BICAM. Walang dapat na sikreto sa budget. Walang dapat sikreto sa budget. Whether it be unprogrammed funds o automatic appropriations yan, kinakailangan malaman ng taong bayan kung saan nagmumula yan, kung saan ang gagaling yan, kung anong klaseng project yan, kung paano i-implement yan, at kung magkano ng budget ibinigay dyan, at kung sino mag-i-implement. Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras. Kayo na ba ang susunod na PBB housemate? Simula na ang auditions para sa Pinoy Big Brother Collab 3.0. Ang mga dating celebrity collab housemates may payo sa mga nais pumasok sa bahay ni Kuya. Makichika tayo kay Athena Imperial. The wait is over! Dahil nagsimula na ang auditions para sa new batch ng Pinoy Big Brother housemates. Bukas sa lahat ng Pinoy worldwide mula 18 to 35 years old ang Pinoy Big Brother Collab 3.0. Maaaring mag-submit ng audition video hanggang August 31. Payo ni PBB Celebrity Collab Edition 2.0 Kapuso Grand Winner Caprice Cayetano, nothing beats authenticity. Huwag po kayong matakot na magpakatotoo at syempre magpakatao. Be weird, be funny, be loving. PBB is a competition, kaya paalala ng batchmate at co-lead ni Caprice sa A Million Dreams na si Clifford. Bago kayo mag-audition, ask yourself first kung talagang ready ka ba sa mga challenges. Pakita mo kung ano yung mga bagay na sa tingin mo nagpapa-stand out sa'yo. Ang iba nilang batchmates na pa-reminisce at hindi maitago ang excitement para sa paparating na season ng PBB. Bukod po sa meron po tayong mga bagong makikilala, excited din po ako dahil marami daw po surprise si Kuya. Marami na naman tayong personalities na mamimit and syempre maybe in the future makaka-work din po namin sila. So parang tuloy-tuloy lang po talaga yung journey. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings.